piso na 1974. Piso na 1974. At akala ko mga kavertusyo ay hindi ko na po ma-retrieve ang coin na ito kasi nung binigay po ito ng bata po sa akin, shout out again sa iyo, Xavier. Sobrang dami po ng impurities po nito. Akala ko po hindi siya malilinis talaga. Talagang hindi ko na siya makikita. Yung mga details po niya talagang covered na siya. Pero buti na lang dito sa bahay, may metal polish po tayo. So ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng metal polish. Tapos ini-scrub ko lang siya gamit po yung tela na malambot para hindi po siya madagdagan ang scratch. Tapos ito na siya ngayon. Ayan na siya. Yan. Nung dumating po yan sa akin ay sobrang puno po siya ng impurity. Dilaw lang po ang kulay niya. Tapos ngayon, nakikita na po ang detalye na meron siya. Yan. Ito ay piso na 1974. Hindi po ito medyo. Sobrang luma na po talaga ng coins na ito. At for sure, iniisip ko na kung saan man ito galing, kung saan man ito kinip ng bata ay hindi talaga siya naalagaan. Ngayon lang siya nalinis. Ngayon lang siya naalagaan ulit itong coin na ito. Ayan, kaya kahit na nalinis ko na siya, at least na-retrieve po natin. Pero somehow, hindi na masyadong maganda talaga ang klase. Pero, ang napaka-importante po dito ay malinis na po siya. Malinis na. Ayan. Malinis na ang piso na ito. At, alam nyo po ba mga ka-Vertusio na ang mga coin na ito, kailan nga ba yon? Nagkaroon ng subastahan po kasi sa Quiapo last National Heroes Day. At ang highlight po nila doon ay mga luma na coin. At kasama po itong 1972 na meron ako na in-upload ko din sa inyo last time. At ngayon itong 1974. Alam nyo po ba mga ka-Vertusio na ang mga coin na ito na naging highlight sa subastahan po noon, kailan nga ba yon? Nung Lunes, that was August 28. August 28 sa Quiapo po ito nangyari mga ka-Vertusio, yung subastahan. Alam nyo po ba na ang mga coin na ito ay milyones na po ngayon? Milyones na ang halaga sa subastahan or ang value nito sa market. May mga nagsasabi po na mura lang daw or mababa lang daw ang bentahan po nito. Huwag po kayong maniniwala doon kasi ang mga coin na ito ay very rare to find na. Ibig sabihin, sobrang mahal na po nito ngayon. Itong 1974, tapos itong in-upload ko nga po last time, ito naman ay 1972. Mas nalinis ko pa itong 1972. Nung ginawan ko po kasi ito ng content, ay hindi ko pa nalinis yan. Ngayon nalinis ko na ito ng metal polish. Kaya maayos na po sila tignan. Yan, kung nakikita nyo po, kumikinang na siya ulit. Lalo na itong 1972, kumikinang na yan ulit. Ang mga presyo po nito sa subastahan mga ka-Vertusio, uulitin ko, ito ay milyones na po ang halaga. At kahit tingnan nyo pa sa mga videos ng KMJS, meron po doon na nabenta nila sa subastahan. 1971 po yata yun. Ibang coin naman po yun na milyones ang halaga. Ito rin naman, 1974 at 1972, halos same lang din yun sa ano na yun, sa tawag nito, sa series na yun na hinahanap po nila. Ang mahal po ng bentahan po nito sa subastahan. Kaya kung meron man sa inyong may hawak po nito, kasi may mga nagtatanong po sa akin kung bumibili ba ako. Ang sagot ko po doon, hindi pa po namin kaya kasi ayaw ko po na bibilhin po siya ng sobrang baba lang po sa inyo na ang yung totoong presyo po nito ay mataas po sa subastahan. Kaya ayaw ko po na bilhin ko po siya ng na para ko kayong niloloko. Kaya ang sagot ko po doon, kung meron man kayo mga coins na ganito, ang sagot ko po ay hindi pa po namin kaya sa grupo. Wala pa po kaming milyones. Wala pa kaming milyones at hindi pa po namin kayang bumili ng isang coin na ganito, na milyones ang halaga. Hindi pa po kaya. Kaya
Ang best po na gagawin po kung meron man kayong ganito, tulad sa binigay ni Xavier po sa akin, ang una po ninyong gawin ay linisin nyo muna. Linisin nyo muna katulad ng ginawa ko. Kasi kapag marami po siyang impurities, nagdilaw po siya at maraming mga gasgas, even kalawang, bababa po ang presyo po niya. Bababa ang presyo. Kaya kailangang linisin talaga katulad ng ginagawa ko. And I wore gloves. I wore gloves po para hindi na siya madagdagan pa ng ibang impurities. Yan. So, kung meron po kayong ganto, again, kung meron po kayong ganyan na mga coins, mga gantong coins po mga ka-Virtusyo, ang advice ko po sa inyo, ang advice po ng grupo po namin ay dalhin nyo po sa subastahan. Marami pong subastahan, meron po sa Quiapo, meron sa Pasig, meron sa Novaliches, even Quezon City, sa Quezon Ave, meron po mga subastahan dyan. Ina-announce po yan sa mga FB, kaya pwede po kayong tumingin po doon. I would suggest talaga na ang mga coin na ganito ay sa subastahan nyo po dalhin kasi ang totoong hustisya sa totoong presyo po nito ay doon lang din po makukuha. Yun nga, katulad ko po, sinabi ko po sa inyo na hindi pa namin kayang bumili ng ganito kasi ang taas nga talaga ng bentahan. Kaya nagbigay po ako ng info sa inyo kung sino man sa inyo ang meron po mga gantong klase ng coin, best po na dalhin nyo po sa subastahan para mabigyan naman ng hustisya at tamang presyo yung coin na meron po kayo. Ito kasi ay sobrang luma na talaga. Lumang-luma na. Tingnan nyo naman ang series, 1974. Tapos yung isa ay 1972. Yan, doon pa lang po malalaman nyo na talagang ang tagal na talaga nila. Ang tagal na talaga ng mga coins na ito. Kaya best kung benta niyo ng maayos yan. Ayoko pong maging opportunista. Kaya sinasabi ko po ngayon na mismo na hindi pa po namin kaya bumili ng gantong klaseng coin sa grupo po namin. Hindi pa namin kaya. At ayoko po kayong pasahin, no? And ito nga po ay very fortunate na nagkaroon ako ng gantong coin. Ito po ay bigay ng isang estudyante ko na gustong manatiling anonymous, si Xavier. Yan. At hindi ko po ito ibebenta kasi wala pa po akong ganto. Yan. Sponsored po itong mga coin na ito. Ginawan ko po ng content at i-shout out ko lang daw yung may-ari. Hindi ko po ito ibebenta kasi may sentimental value ito. At syempre, wala pa po kaming ganito sa grupo. Kaya I would better keep these coins. Wala pa akong pera, pero may hawak na akong milyones. May hawak akong milyones sa mga pera na ito.